Alright mga tol, pag-usapan po natin ang tugon po ng palasyo. Sa ilang oras pa lang po nakakalipas nang kumakalat po yung video ni Saldico na paghahayag nito ng mga akusasyon kontra po sa kasalukuyan nating administrasyon. Kaya po yung pag-uusapan natin, no? Ilang oras pa lang may tugon na po sila at yan yung pag-uusapan natin sa video nito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, bago po ang lahat ay pakipindot ng subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisahan na natin to. Let's go! So, ayan nga mga tol, no? So, yung video kanina na na-review po natin, nakita po natin yung mga akusasyon, yung mga paratang na inihayag, ibinulgar po ni Saldico against sa palasyo or against sa administrasyon po na ito. Ngayon po, pakinggan naman natin ang tugon ng palasyo dito, no? At saka po natin pag-usapan, bigyan ng opinion kung ano yung pwede nating masabi, maisip dito sa bagay po na ito. So let's go, pakinggan natin. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Secretary Amina Pangandaman of DBM. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dave Gomez and Secretary Amina Pangandaman. We now have Undersecretary Claire Caso, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan.
para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ang inyong mga katanungan. Alright mga tol, so narinig naman natin kung ano po yung pahayag ng palasyo regarding po sa mga akusasyon nga po ni Zaldico. Ngayon po, gaya po ng sinabi natin sa isang video po natin, sabi ko nga po, no, hindi natin dapat tignan ito sa paningin ng bias na pananaw. Kumbaga, hindi tayo dapat kampi, no, sa kahit anumang partido o grupo ng tao. Neutral lang, no, para matimbang natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kung tama, suportahan. Kung mali, ay tutulan, no. Yan po yung dapat na nagiging motto po natin palagi dyan. Kasi una, diba, tayong mga Pilipino, mga mamamayang Pilipino, hindi naman natin nakikita talaga yung kanilang mga ebidensya pa kung tutusin. Yung sa trial ni Sara, may mga nakita tayo ilan-ilan, diba, katulad ng resibo na may mga pangalan na Mary Grace Piatos, no? So isa lang yun, pero marami pa tingin ko tayong hindi nakikita pero naudlot, natulukan doon. Ngayon naman dito akusasyon po sa kay Bongbong Marcos at sa sabihin natin sa administrasyon ngayon, naniniwala po ako pag may ebidensya madali po ilatag yan, ipakita. Pero 'di ba, may due process pa rin. Yung kay Sara nga po, kay Vice President Sara, 'di ba po, ay kanilang in-archive, no? Sabihin na natin maraming ebidensya pero in-archive dahil may sistema, galawan na bias ang paglalatag ng hustisya. Ngayon po kaya dito, administration versus Zaldico, 'di ba? Ako po, I believe pag mayroon pong ilalatag si Zaldico, hindi po siya matatakot, ipapakita po niya, 'di ba? Parang hindi po yan nalalayo sa kalagayan po noon. Hindi po ako nagkakamali, disclaimer lang. Yung may kaso noon, yung nagtago, si Tebes, 'di ba? Sabi parang may papatay din yata sa kanya. Pinauwi rin naman siya at nakakuha siya, nahuli pa rin. Kaya yan ang mga sagot ng mga nagtatago. Ako yun pag titignan ko lang. Kasi kung meron ka naman talagang sinabi at meron kang dating, meron kang mga hawak na ebidensya, bakit ka matatakot? Harap ka, susurrender mo yung sarili mo, ipakita mo. At yan po yung naniniwala ako. Diyos na po ang bahala dun. Dapat
expected natin, mahahatulan po yung dapat mahatulan. Kung nandun ka naman sa katwiran, malinaw naman makikita yan maging ng mga tao. Parang kay Sara lang, malinaw na dapat siya po ay litisin, siya po ay dapat harapin niya yung mga kaso. Pero dahil maraming mga tropa pips, no? Maraming mga DDS sa Senado at 'di ba? Saan pa, 'di ba? Supreme Court ba? So, tatanong lang tayo. 'Di ba? Kasi marami mga DDS sa panahon ngayon eh. So, nagiging bias. Pero ngayon, ba ano man mga mangyayari dito, ako po ay naniniwala, ilatag, imbestigahan, depensahan kung makakapagdepensa. Dahil kung guilty ka naman talaga, paano mo dedepensahan sarili mo kung matibay yung ebidensya sa'yo? Diba? Kahit ito pong Pangulo natin ngayon, si BBM, administrasyon, kung matibay yung ebidensya, how they can protect themselves from the accusations kung may matibay, no, na ebidensya. The same thing with Sara Duterte. Paano niya poprotect ang sarili niya kung totoo ang paratang at may resibo? Diba? Huwag lang takasan. Yun po yung nagdadala sa mga tao para magalit at nagkakaroon po ng kaguluhan. Hopefully, pag-pray po natin, lumabas po yung katotohanan at papanagot yung dapat managot, maiayos po yung gobyerno natin. No? Dahil hindi po yan kaaya-aya kahit sa mata ng Diyos. Yung gobyerno ay may korupsyon, no? At ang mga tao ay nalilihis sa hustisya na dapat sana ay naipagkaloob sa bawat isa. Pero di pa na mauli ang lahat, kaya pag-pray natin, makakita natin once and for all na ayusin ng bigyan ng daan ang pag-aayos sa ating gobyerno ngayon, no? So, comment down below anong masasabi mo dito. Pag-usapan natin sa comment section. And please, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.